Magandang umaga muli mga kapatid. So ating pong pag-aaralan po sa umaga po ito tungkol sa tinatawag ng Sabbath. Marami pong grupo ng mga denominasyon na naniniwala na kailangan tayong magpahinga sa ikapitong araw. Ano po? Meron tayong dating kasama dito, sina Brother Noe at Sister Edna. Galing sila sa grupo na katulad dito. Sila yung nag-observe ng Sabbath. Marami din sa kailang mga naging kasamahan. Kami po nagipag-aral, pero very militant sila. Talagang pinanindigan nila na kinakailangan tayong sumunod sa araw ng Sabbath. Ito po ay makikita natin itong mga pangunahing apat, pero actually mas marami pa. Mga grupo ng mga denominasyon na naniniwala kinakailangan tayong mangilin sa ikapitong araw. So, kailangan natin pag-aralan dahil may mga grupo nga. Yung pinaka-sikat ay yung Seventh-day Adventist. Ano po? Pinakamarami yan. Tapos yung Church of God, Seventh Day, na pinanggalingan ni Armstrong. Tapos yung Worldwide Church of God, na ito ay pinanggalingan ni na Brother Noe, Sister Edna. Tapos yung Philadelphia Church of God, na kung saan sila lumipat pagkatapos namatay si Armstrong. Itong mga apat na ito at marami pang iba, sila naniniwala, kailangan natin observe ang ikapitong araw bilang araw ng kapahingahan. Pero ang mahalaga, ano bang itinuturo ng Biblia? Sa 1 Peter 4:11, sinasabi, kung tayo magsasalita, ay sabihin natin ang mga aral ng Diyos. Ganyan. Speak as the oracles of God. Sa kailangan natin ituro kung anong tinuturo ng Diyos. Tingnan natin kung anong tinuturo ng Biblia. Tungkol po sa tinatawag na araw Sabbath. Ang Sabbath, ito po yung transliteration actually ng Grego ng Sabbaton. Pero ang ibig sabihin niya means to cease or desist. Ito po ay complete cessation o paghinto sa ginagawa. Hindi dahil napagod ka, pero kayong hinto lang sa iyong ginagawa. Yun ang ibig sabihin ng salitang Sabbath sa pinanggalingan ng Grego. Ano po? So, ibig sabihin, ang basic meaning ng salitang Sabbath ay pahinga. Hindi kapitong araw. Kasi yung mga Sabbathista, yun ang sinasabi nila, ang ibig sabihin ng Sabbath ay kapitong araw. Hindi. Ang ibig sabihin ng Sabbath ay pahinga. Nagkataon lamang, makikita natin na nagpahinga Diyos sa kanyang paglalala sa ikapitong araw. At ipinagutos niya ang mga Hudyo, later makikita natin na magpahinga sila sa ikapitong araw. Pero ang ibig sabihin ng Sabbath ay to rest. Contrary sa sinasabi ng mga Sabbathista na ikapitong araw lamang Sabbath sa Biblia, hindi totoo yun. Meron 3 Sabbath sa Biblia. Una, yung Sabbath ng Diyos. Pangalawa, yung Sabbath ng mga Hudyo. At yung ikatlo, yung Sabbath ng mga Kristiyano. Minsan nagsasabi tayo na pinalitan ng linggo ang araw ng Sabado. Hindi totoo yun. Ang linggo ay hindi pahinga. Ito yung araw ng pagsamba. Sa mga Hudyo, ang Sabbath ay araw ng kapahingahan. Tingnan po natin sa Genesis chapter 2, 2-3. Ang nagpahinga rito ay ang Diyos. Hindi dahil napagod siya. Yung napapagod ang Diyos eh. Kundi huminto lamang siya sa paglalalang. So, nagpahinga siya sa paglalalang. Ganyan. Masahin natin. Nagkapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. Ay yung paglalalang. At nagpahinga siya ng kapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Yung paglalalang. Tandaan natin yun. Ikatlong talata. At binaspasan ng Diyos ang kapitong araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na yun ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Yung salitang banal, ibig sabihin iniwalay. So, hindi naiiba doon sa 6 na araw. Yung 6 na araw siya naglalang, sa kapitang araw, minto siya kanya. Hindi siya banal dahil ito'y sagrado, hindi. Ang salitang banal, ito'y hiwalay, ibig sabihin. At yung Sabat na mga Hudyo, makikita natin sa Exodus 20 verse, alalahanin mo na ipangilin mo ang araw ng Sabat kanya. So, sabihin, magpahinga nga sa araw ng Sabat kanya. Pero hindi nila itinuturo na meron din kapahingahan ng mga Kristiyano.
Hindi tayo inuutusan, alam po natin, na tayo magpahinga sa 7 araw. Hindi na. Pero may isang kapahingahan na natitira niya. Hindi sa araw ng Sabat. Dito sa Hebrews, chapter 4, 8-9. Hindi ito 7-day Sabat. Ang 7-day Sabat, yung kapahingahan na ginawa sa panahon ni Joshua o ni Joshua. Basahin natin. Sapagkat kung sila'y nabigyan ni Joshua o ni Joshua ng kapahingahan. Alam po ba niyo yung salitang Joshua at saka yung salitang Jesus ay pareho lang. Yung Joshua, Hebreo, yung Jesus ay Grego. Na ibig sabihin, tagapagligtas. Sapagkat kung sila'y nabigyan ni Joshua ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. So, by necessary inference, yung kapahingahan sa panahon ni Joshua, hindi tunay na kapahingahan yung kanya. Otherwise, kung yun ang tunay na kapahingahan, hindi na sasabihin ng Diyos ang iba pang araw, kaya sa verse 9. Kaya at may natitira pang isang pamamahing Sabat para sa bayan ng Diyos. So, hindi 7 araw yun. Dahil ang binigay ng Diyos sa panahon ni Joshua. Pero sometimes, hindi tatlo yan. Yung Sabat ng Diyos, sila nagpahinga sa 7 araw sa paglalalang. Yung Sabat ng mga Hudyo, na sila'y pinapahinga sa 7 araw at yung Sabat natin. Malalaman natin kung anong klaseng kapahingahan ang natitira para sa atin. So, yung Sabat ng Diyos. And on the 7th day, God ended His work which He had done, and He rested on the 7th day from all His work which He had done. Then God blessed the 7th day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made. So, dito nagpahinga siya kanya. Ang salitang Hebreo is Shabbat. Nag-ibig sabihin to repose or desist from exertion. So, nagpahinga lang siya sa kanyang ginagawa. Huminto siya ngayon sa paglalalang sa 7 araw. So, kaya nga, yun ay Sabat ng Diyos. It was sanctified dahil ito'y iba. Iniwalay niya araw na ito dahil hindi na siya lumalang sa araw ng 7 kanya. So, sa unang 6 na araw, siya naglalang sa 7, hindi siya naglalang. So, ito'y naiba. Ito'y hiwalay sa 6 na araw. So, katanungan dito, ginagamit ng mga Sabadista yung talatang ito. Pero sino nagpahinga dyan? Si ang Diyos. Mababasa ba natin na inutusan ng Diyos si Adam and Eve na magpahinga rin? Hindi. Wala tayong mababasa. Ito yung Sabat ng Diyos at dito Sabat ng tao. Dahil siya nagpahinga dyan, sa huminto sa paglalalang sa 7 araw kanya. So, kaya ngayon yung Sabat ng Diyos. Pangalang mababasa natin ay yung Sabat ng bansang Israel. Yun nga pinagutos sa Exodus chapter 20 verse 8. Saan nanggaling yan? Sa bundok ng Sinai. In other words, previous sa bundok ng Sinai, hindi nila alam ang Sabat. Walang utos ang Diyos na magpahinga sinamang tao sa 7 araw. Maliban lang sa nagsimula sa bundok ng Sinai. Sabi rito, and you came down also Mount Sinai and spoke with them from heaven and gave them just ordinances and true laws, good statutes and commandments. You made known to them your holy Sabbath. Kung ipinakilala sa kanila ang Sabbath, bisabay, previously, di nila alam yun. So wala silang alam sa 7 araw nagpapahinga. Nalaman lang nila yan na ibigay yung 10 commandments sa bundok ng Sinai, and commanded them precepts, statutes, and laws by the hand of Moses, your servant. So nakilala ng bansang Israel tungkol sa pagpapahinga sa 7 araw sa pamagitan ni Moises simula doon sa bundok ng Sinai. Tandaan nyo, your holy Sabbath. Kanino holy yun? Sa Diyos. So yung banal na Sabbath ng Diyos ay pinagutos rin niya sa bansang Israel. Kaya ang holy Sabbath yun dahil yun ang Sabbath ng Diyos na pinag-aralan natin. Siya nagpagay sa 7 araw sa kanyang paglalalang at ito'y pinagutos niya sa bansang Israel. So yun ang pagpinanggalingan ng Sabbath ng bansang Israel. Ito'y pinagutos sa kanila ng Diyos simula sa Mount Sinai. So, hindi ito alam previously. Ano yung background niya? Bago pa dumating ang bansang Israel, kinausap ng Diyos si Abraham. Genesis chapter 15 verse 13. Then He said to Abram, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs,
and will serve them, and they will afflict them 400 years. And also the nation whom they serve I will judge. Afterward they shall come out with great possession. Now as for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried at a good old age. Pag nangyari, patay na si Abraham. Later on, naging Abraham. So, yung kanyang lahi na manggagaling sa kanya ay magiging mapupunta sa lupain hindi sa kanila. So, alam po natin yung nangyari sa lupain ng Ehipto, di ba? Sila yung tumira doon ng ilang daang taon at sa ito pinahirapan sa Exodus chapter 1 and 2 dahil dumadami sila kaysa sa mga Egyptians, so pinahirapan sila sa kaisipan na hindi na sila dadami. Ang problema, habang pinahirapan sila, lalo silang dumadami. Ayon po sa kasaysayan ni Moises, inutusan na ang lahat ng mga lalaking Hebreo patayin dahil napakabilis silang dumami at parang ang panganganak ay madali sa mga Hebreo. Kanya. So sila'y pinahirapan sa loob ng 4 taon sa Ehipto. Kanya. Pagkatapos, sila'y lumabas doon. Sila'y pinalaya ng Diyos mula sa Ehipto. Dito sa Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But on the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Ganyan. Yung sa 7th araw, ito'y Sabbath ng Panginoong Diyos nyo. Ganyan. Na ang Panginoong Diyos ay nagpahinga sa kanyang paglalalang. Gayon din kayo, ganyan. Kayo hihinto sa inyong pagtatrabaho. Ganyan. In it you shall do no work, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger which within your gates. For in 6 days the Lord God made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, or made it holy. So sabi niya, kung paano ang Panginoon ay nagpahinga sa 7th araw, gayon din kayo kanya. Wala kayong gagawin trabaho sa 7th araw. Later, malalaman natin kung ano ibig sabihin. Ang pinagbabawal ng Diyos ay yung ordinaryong trabaho na ginagawa mo sa araw-araw. Kanya. Pero may exception yun dahil malalaman natin sa New Testament, may exception yun, yung dalawang klaseng kautusan. So, kung sila nakarating sa lupay ng pangako, doon ay pinag-utos ng Diyos sa kanila na sila magpahinga sa 7th araw. Katulad niya siya nagpahinga sa kanyang paglalala sa 7th araw. Makikita natin. Ano yung layunin? Ang isang layunin ng Sabbath, para maalala nila na once upon a time, sila alipin sa lupay ng Ehipto. Parang ito yung memorial na kailang pagpapahinga. Dito sa Deuteronomy, chapter 5, verse 16. And remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought it you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. So, ang purpose ng Sabbath day, number 1, para maalala nila na sila once upon a time alipin sa lupay ng Ehipto. At sila pinalaya roon ng Diyos sa isang makapangyarihang kamay, ganyan. Kung babasahin natin yung paglabas nila sa Ehipto, makikita nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Alalahanin nyo, ganyan. Sa aking kapangyarihan, kayo lumaya mula sa pagkalipin, ganyan. So, every Sabbath day, hindi lang sila nagpapahinga. Inaalala nila yon na sila once upon a time ay alipin sa lupay ng Ehipto at sila'y pinalaya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay, ganyan. Anong purpose no? Para lalo sila magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Walang pagkakaiba sa Lord's Supper, di ba? Pag inaalala natin na tayo pinalaya ng Diyos mula sa ating espiritu ng pagkalipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, lalo tayo magsusumikap na maging tapat kanya. So yun ang dahilan. Bakit kailangan silang mag-observe ng 7-day rest noong panahon nila. Memorial, para maalala nyo kanya na kayo pinalaya ko sa lupay ng Ehipto sa pamagitan ng kapangyarihan. Hindi sa kapangyarihan nyo kanya, kundi sa aking kapangyarihan. So, sabihin, magkaroon sila ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. So, di lang pagpapahinga yun. Later on, sa mga Hudyo, ipagpapahinga lang, kailang emphasis. Nakalimutan nila yung ibang dahilan. Na ito'y panahon na sila'y mag-refresh na kailang pananampalataya sa Diyos. Dahil sila'y pinalaya
sa pamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Pero may katapusan. May katapusan ng Sabat. Yung utos to observe the 7-day Sabbath ay bahagi ng unang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bansang Israel na nagkilang ginawa sa bundok ng Sinai. Yun kasama doon. Ayan, 10 Commandments. Ito yung tunay na 10 Commandments. Pero sa Catholic Church, biniba nila eh. Biniba nila yan eh. So yung utos na yun ng Sabbath ay bahagi ng 10 Commandments. Yan. Bahagi ng First Covenant. Ngayon, bay na sa inference, yung unang tipan ay nalisan ng Diyos. Lahat ng bahagi ng lumang tipan na yon ay nalisan ng Diyos. Kasama rin yung Sabbath. Dito sa Hebrews chapter 10 verse 9. Then he said, Behold, I have come to do your will, O God. Ang sasalita rito ang ating Panginoon. He takes away the first, that He may establish the second. Ano yung first covenant? Old covenant. Ano yung second covenant? Bagong tipan. So, nung inalis ng Panginoon ng lumang tipan, wala na rin yung Sabbath. Kasama siya dun eh. Parang yung Constitution 1935, nung ito in-abolish, lahat ng utos doon, inalis na ng bansang Pilipinas, di ba? So, nung dumating ang Panginoon, sa kanyang kamatayan, inalis niya yung lumang tipan at tinatag niya yung bagong tipan. So, kasamang natanggal yung Sabbath. Tingnan natin. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse 14 to verse 15. Sa kamatayan ng Panginoon, tinanggal niya yung kautusan. Basahin natin. For Himself is our peace. Sa pagitan ng Entil at ng mga Hudyo, ganyan. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. Was made both one. Isa na lang sila, kanya hindi na dalawa. Sa paningin ng Panginoon ngayon, wala na yung Entil, wala na Hudyo, Kristiyano na lang. And has broken down the middle wall of separation. Ano yung middle wall of separation? Ano nagpapahiwalay sa Hudyo at mga Grego o mga Gentile? Having abolished in His flesh the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances. Anong batas yun? Yung batas na yun ay ang batas na pinakita sa Nehemiah chapter 9. So as to create in Himself one new man from the two, thus making peace. That He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. So namatay yung Panginoon, dati ganito sitwasyon. Hiwalay ang Hudyo sa mga Gentil. Ang nagpapahiwalay ay ang kautusan ni Moises. So hindi pwede magsama ang mga Gentil sa mga Hudyo. Kung sila makikisama, kailangan rin siyang sumunod sa kautusan. Kailangan sila magpatuloy. Yun ang tinatawag na proselyte. Otherwise, kung sila'y mananatilang Gentile, hindi sila pwede magsama sa Hudyo, vice versa. Pero nung matay ang Panginoon, tinanggal na yun. Tinanggal na yun. Yung kautusan na yun, ang nagpapahiwalay, tinanggal na yun. Yun ang nababasa na sa Nehemiah chapter 9, 13-14 kanina. Yung binigay na kautusan sa bundok ng Sinai. Yan ang tinanggal ng Panginoon sa kanyang kamatayan. Through the cross, kanya. So wala na yung kautusan. Ngayon, yung wala na yung wala na Hudyo, pero wala na Kristiyano yan. Di ba? Kaya nga natanggal na yung Sabbath. Wala na yun. Kasama yun doon sa pader na nagpapahiwalay. Kaya tayong mga Kristiyano, hindi tayo inutusan ng pahinga sa araw ng Sabbath. Wala lang significance sa atin yun. Ang significance sa atin ay yung Lord's Supper dahil pinapaalala sa atin ang kamatayan ng Panginoon. Kaya nga, nung mga si Pablo sa mga taga-Roma, na may mga Romang Hudyong naging mga Kristiyano, ito sabi niya, Therefore, my brethren, you also become dead to the law through the body of Christ. So namatay yung Panginoon, tinanggal yung kautusan, that you may be married to another. So, ibig sabihin, kung kayo ay napapailalim pa rin sa kautusan, hindi kayo pwede magsama sa akin, ganyan, sabi ng Panginoon. To Him was raised from the dead, that we should bear fruit to God. But now we have been delivered from the law. So tayo naligtas sa kautusan, ganyan. Having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit, not in the oldness of the letter. Hindi natin sumusunod sa lumang kautusan, ganyan. Kundi sa kautusan ng ating Panginoon. Ano yung kautusan na yun?
So Romans 7 verse 7, what shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. Eh, kasama yun sa Counsel ni Moises, di ba? Shall commandments. So, patay na kayo doon kanya. Para kayo sumama sa iba. Walang iba kundi ng ating Panginoon. So, 2 Timothy verse 17, yun ang pinakalas na utos, di ba? Thou shall not covet. Palagay ko, doon nang galing sa kabit. Covet. So, wala na yung sabat na yan. Inalis na ng Panginoon nung siya ay namatay sa krus. Sabi ng mga Sabadista, pero tinatawag ng perpetual covenant. Ito yung perpetual, so walang katapusan. Yun ang 2 Timothy 31 verse 16. Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. Ito pong utos na ito ay nakasalalay sa isang bagay. Kung nandun pa ang bansang Israel. Kung andyan pa ang bansang Israel, kailangan nilang i-observe yung Sabbath. Di ba? Sapagkat yun ay para sa kanila. Sila yung inutusan. Inutusan ang Sabbath na perpetual covenant sa mga Hudyo. Hindi sa mga Gentile, sa mga Hudyo. Ang ibig siya na perpetual, hindi na necessarily walang katapusan. May mapatunayan po natin, may mga perpetual pero may katapusan. Halimbawa po yung Aaronic priesthood, sa Numbers 25 verse 13, sinasabi rin po ito isang everlasting priesthood. Yung everlasting, ito po ay synonym ng perpetual, di ba? Parang walang hanggan. Basahin natin para sigurado tayo na po. 25 verse 13, ito ay walang hanggang pagkasaserdote. At magiging kanya at sabihin susunod sa kanyang tipan ng walang hanggang pagkapari o pagkasaserdote. Sapagkat siya'y mapanimbuguhin para sa kanyang Diyos at ginawa ang pagtubos para sa mga anak ni Israel. So, ang Aaronic priesthood, yan ang pagkasaserdote sa Old Testament, sinasabi walang hanggan. Pero ito natapos. Tingnan niyo sa Hebrews 7 verse 12. Pinalitan ganyan. Kung pinalitan, hindi natapos. Ipasahin po na sa Hebrews 7 verse 12. So ito isang halimbawa na tinatawag ang isang bagay na walang hanggan, pero may katapusan. Sana sa verse 12. Sapagkat ng palitan ng pagkapari, ay kailangan din namang palitan ng kautusan. No, hindi nawala yung pagkasaserdote. Nung pinalitan ng kautusan, nawala na yung Aaronic priesthood. Pero sabi, it was a everlasting priesthood, o walang hanggan. Pati yung incense. 2 30 verse 8, tinatawag din po itong perpetual incense. Dito nakuha ng Roman Catholic Church yung incense sa Old Testament. Pero may katapusan. Ang Sabbath itinatawag na perpetual, pero hindi ibig sabihin hindi siya natapos. Yung perpetual, hindi siya mahabang panahon na hindi pa nakikita yung katapusan. Katulad ng lupa. Alam natin ang lupa, earth, ay may katapusan. Pero sa atin, ito yung everlasting. Dahil di natin nakikita yung kanyang katapusan. Yung isang lahi ang namatay, papalitan na ibang lahi. Andun pa rin yung lupa. Pero eventually, hindi matatapos din sa huling araw. So, hindi ibig sabihin, tinawag itong everlasting covenant, yung Sabbath, ito yung nangahulugan na walang katapusan. Dahil nakita natin, ito yung tapos. Ang sabi nila, hindi naman sinira ng Panginoon yung kautusan kanya. So, andun pa rin ang kautusan ngayon. Ginagamit ang Matthew 5:17. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Hindi sinasabi ng Panginoon na andun ang langit at lupa, andun pa rin yung kautusan. Hindi sinasabi yun. Hanggang ito'y natupad. Pag natupad ito, hindi tapos na. Yun yung sinasabi. Ito pong sinasabing till heaven and earth shall pass away. Ito yung pagsumpa. Na sinasabi ko kanya. Pero ano ang gana nun? Kapag ka lahat ay natupad, sabi niya. Pag lahat ay natupad, wala na rin yung kautusan.
So, kailan matatapos yung kautusan? Kapag lahat ng mga bagay sa kautusan ay tinupad ng Panginoon. So, question, kailan natupad? Dito po sa John 19 verse 28. Doon siya nakapako sa krus. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, o matutupad na nga niya, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. So it is finished, kanya. Tapos na. Natupad ko na kanya. So doon natapos yung kautusan. Pero buhay ang Panginoon, kailangan sila sumunod. Dahil kautusan ng Diyos, kanya. Pero pag natupad ko na kanya, yun ang katapusan. Tapos na kanya. Ano natapos sa kamatayan ng Panginoon? Maraming bagay. Katulad ng kasalanan, ay natapos siya sa kamatayan niya. Pero isa doon ay ang kautusan. In Hebrews 10:9, He will abolish the first to establish the second. Kailan nangyari yun? Sa kanyang kamatayan. Kailan tanggal yung middle wall of separation? Gusto niya matay sa krus kanya. So, nang tamatay sa krus, natapos na yung kautusan kanya. So, mali pa rin yung kailang argument na hindi sinira ng Panginoon. Hindi nga niya sinira. Sinupad nga niya eh. Pero ito yung mahalaga. Yung Sabat ng Israel, tapos na yun. Pero meron tayong Sabat na wala pa sa atin. Ang point dito, makikita natin, yung bansang Israel, hindi sila nakapasok sa Sabat na ito dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Pero tayo kanya, ito ang Sabat na pangango sa atin. For Joshua had given them rest, yung tunay na kapahingahan. Ang nature ng 7-day Sabbath, hindi totoong rest. Papahinga ka ng ika-6 na araw, pahinga sa ito. Magtatrabaho na naman sa susunod. So, hindi ka tunay na nagpapahinga. Dito, ang kapahingahan ay yung talagang wala ka nang gagawin. For if Joshua had given them rest, katulad ng Diyos, nung sila nagpahinga, hindi sila naglalang, He would not have spoken afterward of another day. Kung yung tunay na kapahingahan yung binigyan ni Joshua, yung 7-day Sabbath o 7-day rest, wala na siyang sasabihin pa ng ibang araw kanya. There remaineth therefore a Sabbath rest for the people of God. Kanya. So meron tayong hinintay na kapahingahan. Saan galing yun? Sa ating Panginoon. So sabi ko nga, sa panahon ni Joshua, hindi tunay na kapahingahan yun. Ang tunay na kapahingahan, pag natapos ka na, siya yung ginagawa. Recession from work. Wala na tayong gagawin. Katulad ng Diyos. For he that is entered into his rest hath himself also rested from his works as God did from his. Kanya. Yun ang tunay na rest. Wala ka na gagawin. Hindi ka magtatrabaho para mabuhay ka. Wala ka na gagawin. Tapos na yung pagtatrabaho mo. Ikay talagang magpapahinga na. Kanya. Katulad ng kapahingaan ng Diyos, ang siya ay lumalang. Ginawa niyo. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7 days, the Sabbath of the Lord your God, in it you should do no work. Pagka susunod na araw, linggo, magtatrabaho na naman sila. So walang tunay na kapahingahan doon sa kapitong araw. So tayo po ay nag-iintay doon sa ating kapahingahan. Ginawa niyo, mga kapatid. Kanino darating yun? Sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang katuparan ng Sabbath ay ang ating Panginoon. Ipinakikita niya sa ating ang tunay na kapahingahan. Come to me, all you labor and are heavy laden, and I will give you rest. Pero question, nagpapahinga na ba tayo? Hindi pa rin. So, hindi niya ibinigay ang rest sa panahon na ito. Ito ay sa pang-inaharap. Kailan yun? Sa huling araw. Pagdating ng Panginoon, bibigyan tayo ng tunay na kaligtasan. Hindi yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kundi dadalhin na tayo sa langit ng Panginoon. Sa Hebrews chapter 9, verse 28, ito yung pangalawang kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kasi kailangan patawaran tayo sa ating mga kasalanan bago tayo makarating sa langit. Dahil hindi pwedeng sino makasalanan ay papasok sa langit. Sa 28 ng Hebrews. Ay ganyan din naman si Kristo, na nihandog na Mesiyano pang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon
Hindi upang harapin ang kasalanan, tapos na yun doon sa unang pagdating. Kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Bibigyan na tayo ng pulong ng buhay, dadalhin tayo sa langit, at wala na tayong gagawin. We will rest. Dito sa Revelation 14 verse 13, Then I heard a voice from heaven saying to me, Write, Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. So pag namatay na tayo bilang Kristiyano, tapos yung trabaho mo, naghihintay ka na lang ng pagdating ng Panginoon at dadalhin tayo sa langit. At ang mga bagay na ating ginawa na dulot ng ating pananampalataya ay susunod sa atin. Yun ang dahilan bakit tayo maliligtas. Yun ang sinasabi sa Revelation 14 verse 13. So, ang eternal rest ay sa langit. Tunay na wala na tayong gagawin doon. Hindi katulad dito, na nagkasala ang ating mga magulang sa halamanan ng Eden. They work in order to live. Kung hindi sila magtatrabaho, sila mamamatay. Pero pagdating sa langit, iba na. Wala na tayong trabaho doon. Kundi from eternal joy na hindi natin naranasan sa lupa. So, anong ibig sabihin nun? Kung yung mga bansang Israel, hindi sila nakapasok sa tunay ng kapahingahan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Gaya tayo rin gano'n. Pag nawalan tayo ng pananampalataya, hindi tayo makakarating sa tunay ng kapahingahan sa langit na hindi natin makikita sa lupang ito, mga kapatid. So, bilang panghuli, ang Sabat na pinagluto sa panin ng Moises, hindi ito tunay na kapahingahan. Ito ay shadow lang ng kapahingahan na dumating sa Panginoon. So, para bagang sa isang pagkain, taste test lang. So, nagpahinga kayo, gusto nyo magpahinga kanya. Maganda yung nagpapahinga, wala kang gagawin. Ito yung makakakita kayo ng tunay na kapahingahan sa Panginoon, ganyan. So, tinuturuan sila ng kapahingahan. Nung natapos na ang kausan ni Moises, natapos na rin ang kapahingahan sa Sabat. Ito'y bahagi ng kausan na yun. At pangatlo, ang tunay na kapahingahan ay sa ating Panginoon, sa araw na dati siya sa pangalawa at uling pagkakataon, at lahat ng mga tapat ay sasama niya at magkakaroon ng tunay na kapahingahan sa langit. Yun ang ating Sabat. Ito'y sa pamagitan ng ating Panginoon. Kung tayo susunod sa Ebanghelyo at tayo magpatuloy sa katapatan, yan ang ating ihintayin at inaasahan. Yung eternal na kapahingahan sa langit. Wala na tayong gagawin. So ito po, wala na tayong day off. Pero pagkabaliktaran sa impyerno, ganoon din. Eternal din. Pero ano? Para magkaroon na tayo ng contrast. Sa Revelation chapter 10, ito ay kaparusahan na walang hanggan. Walang kapahingahan din. Walang kapahingahan may kapahingahan sa trabaho. Doon sa kabila, walang kapahingahan sa kaparusahan. Isahin natin. So, Revelation 20 verse 10. At ang diablo na dumayo sa kanila ay nihagi sa lawan ng apoy at asupre na kinaroonan din naman ng halimaw at bulang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan pa man. Ganyan. So, 21 verse 8. Ngunit ang mga duwag sa mga hindi nananampalataya, mga karamadumal, mga mamatay tao, mapakapig, mga magkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa lahat ng masinungaling, ang kailang bahagi sa alawang nagliliyap sa apoy at supre na sa ikalawang kamatay, wala rin kapahingahan doon. Mula sa kahirapan ng kaparusahan na bibigay ng Diyos. Ito naman, wala hanggang kapahingahan. So, the choice is ours. Sa nating gusto gugulin ng ating wala hanggan, sa walang hanggang kahirapan, araw at gabi magpakailanman, o sa walang hanggang kapahingahan. Di ba? Kung gagamitin natin ang ating isip, siyempre walang hanggang kapahingahan. So ito po ang ating mensahe po sa umaga po ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. So ibigay muli natin kay Brother Matthew ang kung wala po sa pagpapaawit. Maraming salamat mga kapatid.